Hindi na tumugon si Skullgate sa anumang magkakaugnay na paraan. Siya'y lubusang nadaig ng takot anupat mga tunog lamang ang lumabas at natanging Pot Yifeng lamang ang higit pang lumabas. Si Yifeng ay nawalan na ng pasensya. Inirolyo niya ang kanyang mga manggas, tumapak, at nilinaw na hindi na nagkaroon ng anumang nasabi si Skullgate sa sumunod na nangyari. Isang malakas na epekto ang yumunig sa buong gym ng martial arts. Ang puwersa ay nagpadala ng mga ibon na nagpangalat sa labas at si Skullgate ay tumangay sa tama ng palad. Dahil sa dagok na iyon, nahulog siya sa pader at nadurog ng husto ang kanyang katawan at nabali ang kanyang mga buto dahil sa pagbagsak. Si Ao Ching ay natigilan nang makita niyang ang kanyang kapatid ay nauwi sa isang wasak na bonton. Ang Fusty Bear, Night Breeze, at ang Purple Spirit King ay hindi rin mabuti. Lahat sila ay nasindak sa nasirang mga labi. Palibhas ay takot na kumilos, hinarap ni Yifeng ang resulta ng hayagang paghamak. Sa kanyang mga mata, tinawag ni Skullgate ang kanyang sarili na pinakamagaling na dalubhasa samantalang hindi nagtitiis kahit ng isang welga. Itinuring niya ang buong pamagat bilang isang biro at pinawalang bisa ang parehong Skullgate at ang gym na may parehong antas ng panlilibak. Pagkatapos ay kinuha niya ang nasirang mga labi, dinala ang mga ito sa isang balon, at walang pag-aatubiling itinapon ang mga ito. Tinatakan niya ang butas sa pamamagitan ng isang tipak ng bato, na parabang nagtatapon siya ng isang bagay na walang halaga sa halip na isang natalong mandirigma. Siya'y bumalik sa iba na nakaranas na ng kaguluhan. Nataranta si Ao Ching, matabang oso ang nagbula sa bibig at namatay. Ang iba naman ay parabang maaari silang matamba anumang sandali. Pinagtawanan silang lahat ni Yifeng. Sa kanyang pangmalas, napakatagal nilang nakikihalubilo sa mahihinang tao, at naging walang silbi. Pagkatapos niyan, iniwan niya ang gym sa galit, hindi pa rin nasisiyahan. Habang naglalakad siya sa lungsod, hindi nagbago ang kanyang isip. Nahinuha na niya na ang mga mamamayan ng Jiangping City ay napakahina upang pag-isipan ang bagay. Kahit na may mga cultivator roon, hindi na siya naniniwala na ang mga ito'y magiging ano paman. Mula sa kanyang sariling pangmalas, naabot na niya ang antas ng isang emperador ng militar, na naglagay sa kanya sa ibabaw ng sinumang ordinaryong kalaban na maaaring masumpungan niya sa gayong antas lugar. Sapat na sana iyon upang bigyang kasiyahan ang sinuman, subalit lalo lamang siyang nasifeyo dahil dito. Ginugol niya ang mahabang panahon sa ilalim ng panggigipit na hindi siya makapagsaka, at minsang mawala ang paeneng iyon, nasumpungan niya ang kanyang sarili na may isang uri ng problema labis-labis na lakas ang nagbigay sa kanya ng walang kabuluhan na gawin. Ang ginhawang dulot nito ay higit na nakainis sa kanya kaysa sa pakikipagpunyagi. Pagsapit ng gabi, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Sa isang maliit na bahay, si Liu Qingshan, Wang Daotian, Zhu Rong, at isa pang kasama ay nakaupo sa paligid ng isang tray na pan ng kumukulong kamote. Ang silid ay may simpleng kasiglahan dito at ang pag-uusap ay nanatiling di formal. Napansin ni Liu Qingshan na ang kamote ay nagdadala pa rin ng matapang at malalupang amoy. Sumagot si Wang Daotian na iniwan niya ang ilan sa lasang iyon sa layunin upang walang makalilimutan ang kanilang kinakain. Agad na tinanong ni Zurong kung talagang sinadya iyon. O kung baga si Wang Daotian ay nakagawa lamang ng isang mahinang trabaho sa paglilinis sa mga ito. Sa sandaling iyon, dumating si Yifeng mula sa labas. Ang kanyang biglaang hitsura ay agad na nagpabago sa mood. Lahat ay tumingin sa kanya ng may kalituhan at agad siyang inanyayahan ni Wang Daotian na maupo. Si Yifeng ay hindi basta dumating lamang. Ang kanyang mukha ay nagdilim na bago pa siya pumasok, at inamin niya na may matagal nang nagpapahirap sa kanya. Ang iba naman ay naging alisto nang marinig nila iyon. Dati na silang nag-uusisa tungkol sa kanya at ngayon sa wakas ay inakala nilang malalaman nila kung ano ang itinatago niya. Ang kanilang mga isip ay nasa unahan ng sandaling iyon. Matagal na nilang hinala na si Yifeng ay hindi ordinaryo, at ang bawat isa sa kanila ay nag-iisip ng ilang nakatagong paliwanag sa likod ng kanyang pagkakakilanlan. Si Yifeng, pagkatapos na patibayin ang mga isiniwalat ng may buong pagkaseryoso, sa wakas ay nagpahayag ng katotohanan na parabang inilalantad niya ang isang matagal na libing na lihim. Ipinahayag niya na siya ay hindi isang mortal, at pagkatapos ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang walang katulad na dalubhasa. Hindi tumugon ang silid sa paraang inaasahan niya. Walang sino man ang nagulat. Walang sino man ang mukhang nagitla o napuspos.
Tinanong lamang ni Zurong kung ano pa ang idadagdag, na para bang ang pangungusap ay nagpatunay ng isang bagay na halata sa halip na baguhin ang anumang bagay. Ang iba ay basta nagpatuloy sa pagkain ng kanilang kamote. Nag-alok pa nga si Wang Daochen ng ilang mga salitang papuri, ngunit ang tugon ay nadamang walang saysay at routine sa halip na humanga. Ikaw si Feng ay nagmatigas sa mismong sandaling iyon. Inaasahan niya ang hindi paniniwala, pagkataranta, o sa paano man ang ilang nakikitang reaksyon. Sa halip, nasumpungan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng mga tao na itinuturing ang kanyang pagtatapat bilang karaniwang kaalaman. Tinanong niya kung hindi nga ba sila nagtataka, at muli niyang idiniin na hindi lamang siya bihasa, kundi isang ang tunay na walang katulad na eksperto. Sumagot si Zurong habang kumakain pa, na binibigyan siya ng uri ng tugon na tila magalang ngunit walang dalang tunay na bigat. Iyan ay nang sumapit si Ye Feng sa kanyang sariling conclusion. Ipinasya niya na ang mga taong ito ay totoong pangkaraniwan upang maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng kanyang katayuan. Sa kanyang isipan, sila ay simpleng mga mortal na ang pagkabahala ay hindi lumalampas sa isang bandeha ng inihaw na kamote. Dahil dito, hindi na siya umasa ng anumang makabuluhang tugon mula sa kanila. Inalok pa nga siya ni Wang Daotian ng kamote, ngunit nanatiling naabala si Yifeng, na ipit sa sarili niyang kabiguan. Sa wakas ay tinigilan na niya ang lahat ng pag-uusap, sinabing aalis na siya, at lalabas na naman. Pagkatapos na siya'y makaalis, ang mga tao sa silid ay nanatiling nalilito sa ibang kadahilanan. Tinanong ni Zurong kung ano ang naging epekto nito sa kanya. Naisip ito ni Liu Qingshan at ibang-iba ang naging pagbasa sa sitwasyon. Naniniwala siya na tiyak na alam na ni Yifeng na hindi sila tutugan ng may pagtataka. Kung totoo iyan, alam din ni Yifeng na matagal na nilang nauunawaan kung gaano siya kapambihira. Mula sa anggulog iyon, ang buong pagtatanghal ay mukhang sinadya sa halip na tame time. Si Zurong ay tumuling sa paliwanag at hindi ito makabagay sa kanyang nakita. Minalas niya ito bilang isang trick na may layuning kanyang nakaligtaan, at ang kawalang katiyakan ay tumagal hanggang sa biglaang pag-uugnay ni Wang Daochen sa padron. Pagkatapos ay inilatag ni Wang Daochen ang nawawalang konteksto na may pantay na tono, at ipinaaalaala sa lahat na si Feng ay paulit-ulit na nagtago sa likod ng isang ordinaryong pagkakakilanlan sa palibot nila. Kahit na nauunawaan ng lahat na ang abot at kaalaman ni Feng ay higit pa sa isang normal na tao, pinili pa rin niyang magsalita, magnegosyo, at dumaan sa pang-araw-araw na buhay na para bang siya'y isa lamang mamamayan. Ang puntong ito ay higit pang nilinaw ni Wang Daochen sa pamamagitan ng muling pagpapatibay sa nangyari ng araw na iyon. Ibinuntan ni Yifeng ang pagbabalat kayo sa harap ng karaniwang mga tao sa layunin, at inaasahan niya ang isang napaka-espesipikong tugon. Nais niya ng hayagang pagtataka, papuri, at pangmadlang pagdiriwang, gayon din ang reaksyon ng mga mortal nang masaksihan nila ang isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Sa halip, itinuring ng grupo ang mga pagsisiwalat na para bang ito'y isa pang routine na pangyayari, at hindi sila nag-alok ng anumang nakikitang pagkabigla. Nang sandaling kumalog ito, ang kondisyon ng silid ay nauwi sa kahihiyan. Sinunggaban ni Zurong ang kanyang ulo at inamin ang dahilan ngayon ay may kahulugan. At ang alaala ng ekspresyon ni Feng nang siya ay umalis ay biglang nagmukhang iba. Isang may edad ng lalaki na nasa malapit ang nasaroon ng loob, sinisisi ang kanyang sarili dahil sa hindi pagkilala sa tinatawag niyang pamilyar na routine, at inihambing niya ang kanilang nakababagot na reaksyon sa kanilang di magandang reaksyon kahangalan. Si Wang Daotian ay nagresulta sa self-piety at nagutos ng pagkilos, na nagsasabi ng pagsisisi ay hindi ito maiaayos at ang tanging paraan ng pagtugon ay ang mabilis na pagkalat ng salita upang makapaglaro ang mga nakapaligid na tao. Si Zurong ay nagtrapik upang dalhin ang mensahe, kumikilos sa katutubong gawin ng higit kaysa pagmamataas. Si Liu Qingshan ay nagmukha pa ring hindi kumbinsido at nagtanong kung bakit iiwan ni Yifeng ang mortal na akto ng biglaan pagkatapos panatilihin ito sa loob ng napakahabang panahon. Si Wang Daochen ay nagsimulang sumagot sa gayon ding kasaysayan, pagkatapos ay huminto siya habang isa pang posibilidad ang nabuo. Ang pagbabago sa paggawi ay nagpapahiwatig ng layo na higit pa sa personal na kapalaluan. At ang grupo ay nagsimulang magsuspecha na si Yifeng ay nagbago mula sa pamumuhay ng tahimik tungo sa aktibong pagsasaayos ng isang bagay na mas malaki.
Ang paghihinalang iyon ay tumindi at nadama rin na si Yifeng ay nagsimulang makitungo sa lungsod na gaya ng isang tabla na maaari niyang ilipat ang mga piraso sa ibayo, at na sa wakas ay nagawa na niya ito ay nagsimula ng isang seryosong dula sa ganang sarili niya. Wala silang patuto, subalit ang panahon ng pagsisiwalat, ang kabiguan, at ang biglang pag-alpas sa bisyo ay pawang nakaturo sa iisang direksyon. Sinimulan nilang gamitin ang wika ng mga panukala at mahabang setup na parabang ang araw na iyon ang simulang paglipat ng isang lihim na plano. Samantalang sila'y nagtatalo sa pamamagitan ng mga implikasyon, si Yifeng ay lumakad na mag-isa sa ilalim ng ulan sa lansangan, hawak ang isang payong at nagsasalita ng kabiguan sa kanyang sarili. Inaasahan niya na ang mga tao ay tutugan ng matindi, at ang kanilang walang katotohanang mga pagtugon ay lubhang nakainis sa kanya anupat kanyang muling ginampanan ang mga ito sa kanyang ulo. Ipinasya niya na ang mga pahiwatig at tusong mga pagtatanghal ay hindi nagbibigay sa kanya ng pagkilala na nais niya, at ipinasya niyang gawing imposibleng ipagwalang bahala ang kanyang katayuan sa pamamagitan ng tuwirang pagkilos. Kinabukasan, nagtungo siya sa tindahan ng karne ni Zurong nang mas maaga kaysa karaniwan. Sinimulan siyang batiin ni Zurong, ngunit hindi nagtagal si Yifeng para matapos ang sentensya. Siya ay mabilis na umalis sa paningin kaya si Zurong ay naiwang nakatitig sa espasyong walang laman, sinusubukang magproseso kung naisip niya ang pagbisita. Agad na bumalik si Yifeng pagkatapos ng isang matigas na ekspresyon, at ang pagkalito ni Zurong ay lalo lamang tumindi dahil sa ang tiyempo at mood ay hindi tumutugma sa isang ordinaryong parokyano. Sa ibang lugar naman sa lungsod, isang maliit na daga ang namukadkad sa isang halamang may paso hanggang sa ang lalagyan ay tumaob sa ibabaw ng isang nakausling bato. Ang isang nagdaraan ay lumakad sa ibaba sa pinakamasamang sandali, at ang nahuhulog na timbang ay maaaring tumama mula sa itaas ng walang babala. Agad na tumawid si Yifeng sa malayo, nahuli ang pot meteor, at naiwasan ang isang nakamamatay na aksidente ng hindi bumabagal. Agad niyang sinunggaban ang daga pagkatapos nito, at tumanggi siyang ipaliwanag ang kanyang sarili sa normal na paraan, at kumikilos na parabang dapat sana'y nagsalita ang pagsadyap sa kanya. Sa isang pampang ng ilog na pond ng mga residenteng naglalaba ng mga damit, ang kalagayan ay nauwi sa panuurin. Napansin ng isang babae ang pagkilos sa kabilang ibayo ng tubig at sumigaw na may isang tao na mukhang mabuhay, at nakatatawag ng pansin ng iba sa malapit. Bilang tugon, ang ilog ay umapaw at namukadkad ng husto upang masipsip ang ilang tao ng sabay-sabay, at ang pinagmumulan ay naging maliwanag nang sila'y tumingin. Si Yifeng ay tumayo sa ibayo ng bangko na nagpapakita ng kontrol sa tubig na parabang iyon ay isang disinasadyang panlilinlang, at ang reaksyon na nais niya ay lumitaw sa wakas na kilala siya ng mga tao sa pangalan at katayuan. Tulad ng karamihan, ganoon din ang ginawa niya. Kung gayon ay humiling ng pagpapatunay na parabang ito'y utang. Mula noon, paulit-ulit siyang nakita ng lungsod na umaali-aligid sa langit, at kumikilos sa ibabaw ng mga bubong at mga lansangan sa maliliit na arko na nakadungaw ng mga mata paitaas. Ang mga paglipad ay madalas anupat ang mga ito ay naging isang lokal na pag-asa, at ang kanyang pagkanaroroon ay nagbago mula sa bali-balita tungo sa karaniwang patoto. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na bahagi ng lungsod ng Jiangping ay huminto sa pagbibigay kasiyahan sa kanya, sapagkat napakaraming tao lamang ang haanga bago naging atensyon pakuluin. Pinawalang saysay niya ang lungsod na napakaliit para sa kanyang ambisyon, at nagsimulang mag-isip sa mas malawak na paraan. Ibinilang niya ang kanyang mga tagasunod at itinalaga ang bilang, pinakikitunguhan ng 100 alagad bilang isang kasangkapan sa pamamahagi sa halip na isang pamayanan. Binalak niyang palabasan ang mga ito sa iba't ibang direksyon upang maihasak ng bawat isa ang kanyang reputasyon sa isang bagong lugar, at naisip niyang kumalat ang mensahe habang inuulit ito ng bawat bagong grupo. Sa kanyang isipan, ang wakas na resulta ay ang kanyang pangalan ay nagiging pamilyar sa ibayo ng buong kontinenteng Xinjiang sa pamamagitan ng sinadyang pag-aaproba ng lipunan. Siya'y patuloy na nagsalita sa pamamagitan ng plano habang siya'y naglalakad. Inaamin niya sa kanyang sarili na hindi siya nahahadlangan ng kahinhinan at naibig niya ng katanyagan ng hayagan. Sa likod niya, sina Chu Shiguang, Sun Zug, at Wu Yonghong ay lumapit at kinausap siya ng may formal na paggalang. Nakilala sila ni Yifeng at tinanong kung saan sila pupunta at iniulat ni Wu Yonghong na bumibili sila ng mga supply para sa sekta. Tinanggap ni Yifeng ang sagot ng walang interes,
Pagkatapos ay ibinaling ang pansin sa kanilang hitsura at napansin na sila'y mukhang mas malusog at mas mabigat kaysa dati. Ang tatlong alagad ay tumugon taglay ang nakikitang kaligayahan at kinilala ang kanilang bumuting kalagayan sa kanyang impluwensya. Inihambing ni Feng ang kanilang kaiwan sa kanyang pagiging di mapakali at sinabi niyang siya'y naligalig sa loob ng maraming araw. Si Wu Yonghong ay sumagot ng may paghanga at ipinahiwatig na ang gayong mga alalahanin ay nagpatunay sa responsibilidad ni Feng, ngunit ang palitan ay tumigil dahil sa ginawa ng utusan ay hindi gumagamit ng pain. Hinangon ni Feng Pot para sa inaasahang kuryosidad sa pamamagitan ng direktang pagudyok sa kanila na magtanong kung ano ang bumabagabag sa kanya, pilit na inaalis ang tanong sa kanila sa pamamagitan ng social panggigipit. Minsang matanggap niya ang tanong, ibinigay niya ang sagot na ibig niyang ulitin nila, inihaharap ang kanyang isyu bilang ang pasanin ng hindi pag-iiwan ng mga kapantay nito ang hamon sa kanya. Si Wu Yonghong ay halos tumugon sa isang patag, hindi matulunging paraan at si Chu Shikwang ay kinailangang marahang itulak ang iba upang ituwid ang sandaling iyon. Sina Sun Jogi at Wu Yonghong ay agad na bumaling sa labis na papuri at mabilis na mga tanong, kumikilos na parabang sila'y nalipos ng pag-aangkin. Sa internasyonal, naalala nila ang naunang babala mula sa panig ni Zurong at binago nila ang kanilang mga reaksyon upang tumugma sa hinihingi ni Yifeng mula sa mga mortal. Tinanggap ni Yifeng ang pagtatanghal at lamambot sa kasiyahan. Itinuring niya ang kanilang papuri bilang patuto na sa wakas ay naunawaan nila kung paano tutugon, pagkatapos ay minaliit ang tagumpay na parabang ito'y isang pamantayang resulta. Nang malutas na ang mga suliraning panlipunan, siya'y naglabas ng isang bagong kaayusan at sinabihan sila na tipunin agad ang bawat alagad. Sinabi niya na balak niyang magdaos ng isang malaking meeting ng sekta, at ang tatlo ay tumugon kaagad at umalis upang isagawa ang pagtuturo. Pagbalik sa sekta ng makalangit na lupa, si Feng ay naupo at huminga ng matagal na parabang sa wakas ay muli niyang nakontrol ang kalagayan. Inilabas niya ang Xinjiang Kalinangan Handbook at hinanap ito na parang isang talaan. Sa paghahanap ng mga puwang sa kanyang kasalukuyang mga kakayahan at pagsukat kung aling mga kasanayan ang hindi na sapat, nasumpungan niya ang isang maikling sulat na nagpapahiwatig ng simpleng pagkilos sa himpapawid ay hindi na sapat para sa kanyang bilis. Pagkatapos ay napansin niya ang mas malalim na kayarian sa daigdig ng mga emperador sa militar na hindi pa niya lubusang nasuri. Ang handbook ay nagtala ng maraming panloob na yugto, isinaayos bilang buhay sa Sequential, at maingat na binasa ni Feng ang mga ito habang ibinubulong-bulong ang mga pangalan habang sinusubaybayan niya ang mga ito paglal. Sa pagsapit niya sa mas mataas na dulo, natagpuan niya ang isang seksyon na nagsasabing ang isang 10 buhay na emperador na marshal na nakaligtas sa isang makalangit na kapigatian ay tumutugma sa antas ng isang 10 buhay na marshal na emperador walang kamatayan. Ang pangungusap na iyan ay pumukaw ng kagyat na katuwaan sapagkat siya'y naniniwala na siya'y nasa kisame na inilarawan ng sistema. Siya ay naghinuha na ang kanyang kasalukuyang estado ay katumbas ng 10 buhay na tuktok, at kanyang itinuring ang mga katumbas sa mga immortal bilang pagpapatunay na ang kanyang pagtaas ay nagkaroon ng surpasyo ay natawid na sa susunod na kategorya. Ang kanyang reaksyon ay naging malakas at bastos, at ipinagdiwang niya ang pagbabago ng katayuan ng walang pagpipigil. Niyakap niya ang aklat na parang patuto ng kanyang tagumpay, at pinuri ang sistema na parabang ito'y isang tagapagpala na nakalampas sa kanya sa karaniwang mga panganib. Nagtuon siya ng pansin sa detalye na natamo niya ang kapangyarihan ng hindi hinaharap ang inaasahang kapigatian, at itinuring niya ito bilang katibayan na ang kanyang landas ay yaong hindi pangkaraniwan ang pagiging kaaya-aya. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang nagbuklat ng mga pahina, na naghahanap ng karagdagang mga bentaha o natatagong mga pakinabang na maaari niyang angkinan sa susunod. Isang seksyon na may pamagat na Immortal Real Summoning, ang nakatawag ng kanyang pansin, sapagkat ang ilustrasyon ay parang isang lugar ng pagdukot, na may figurang hinihila paitaas sa pamamagitan ng isang kakaibang kasanayan. Maingat niyang binasa ang ipinasok at ang tono ng teksto ay nagbago mula sa gantimpala tungo sa obligasyon. Isinaad nito na minsang ang isang cultivator ay umabot sa 10 buhay na martial emperor pick sa Xinjiang kontinente, ang immortal na sakop ay tatawag sa kanila. Binanggit din nito ang isang takdang panahon, sinasabing ang ipinatawag na tao ay may 1 taon upang pumasok sa walang kamatayang dako. Ang pangwakas na kalagayan ay nagpangyaring maging isang banta ang pahina. Kung ang ipinatawag na tao ay hindi susunod,
Ang makalangit na daw ay maglalapat ng parusa, at ang nakatalang kinalabasan ay ang ganap na pagkawasak ng kaluluwa. Nilinaw sa maikli na ang mga immortal ay itinuturing na pinakamababang andana na dating nasa loob ng immortal na dako, na nangangahulugang ang kanyang bagong kilalang antas ay tanging isang entry point sa isang bagay na horror. Hinablot ni Feng ang aklat, pagkatapos ay sinikap niyang magsalita sa pamamagitan ng paggigiit na baka mali ang pagkaunawa niya sa talata, inuulit ang pagkakaila bilang panik pinalitan ang kasiyahan.